Values Education 10, Term 1, Learning Competency 2B, na ipaliliwanag ng mga gampanin upang tugunan ang pangangailangan ng sariling kinabukasan ay makatutulong na mapagtagumpayan ang mga hamon ukol sa pinansyal o material na bagay tungo sa paghubog ng mga gawin ng maayos na pamamahala ng mga resources. Kamusta mga mag-aaral? Ngayong ikalawang bahagi ng ating aralin, hindi lang mindset ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ng tools. Sa mundong laging nagmamahal ang bilihin at hindi natin alam ang mga mangyayari bukas, paano ba natin dapat hawakan ang ating pera at mga gamit? Hindi sapat na mabait ka lang o may pangarap. Kailangan maging matalino ka rin sa pagpapatakbo ng iyong mga resources o yung mga bagay na mayroon ka ngayon. Bago natin pag-aralan kung paano maging matalino sa paghawak ng ating resources, kailangan muna nating kilalanin ang ating mga kalaban. Bakit nga ba mahirap mag-ipon o magplano? May apat na malalaking hamon na kinakaharap nating lahat ngayon. Ang pagmahal ng bilihin, ang mga hindi inaasahang pangyayari, ang limitadong pera na hawak natin, at ang bilis ng pagbabago sa paligid natin. Sa mga susunod na slide, hihimayin natin kung bakit ang apat na ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng matinding disiplina. Ang unang kalaban natin sa paghahanda para sa kinabukasan ay ang inflation. Simple lang ang logic nito. Habang tumatagal, ang presyo ng bilihin ay tumataas. Pero ang halaga o yung kayang bilhin ng pera mo ay bumababa. Isipin nyo nung bata pa kayo, ang 50 pesos nyo ay parang magic sa kantin. Marami na kayong mabibiling snacks at drinks. Pero ngayon, subukan nyo ang 50 pesos. Baka kulang na yan kahit sa isang simpleng meal. Ibig sabihin, hindi pwedeng steady lang ang plano natin. Kailangang maging wais tayo o matalino dahil ang perang hawak natin ngayon, baka mas maliit na ang power nito sa susunod na 5 taon kung hindi natin ito papahalagahan o palalaguin. Pangalawa ay ang uncertainty. Sa buhay, ang tanging sigurado lang ay ang katotohanang maraming bagay ang hindi natin kontrolado o hindi natin alam. Halimbawa, hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit, kailan magkakaroon ng aksidente, o kailan magkakaroon ng krisis sa pamilya na mangangailangan ng malaking pera. Kapag wala kang plano o naitabing backup, ang diretsyonan ay panic. Isipin mo na lang na parang biglang umulan ng malakas habang nasa labas ka. Kung wala kang dalang payong, siguradong basa ka at pwedeng magkasakit. Ang pag-iimpok at paghahanda ay hindi lang pagtitipid. Ito ay ang paggawa mo ng sarili mong safety net para kung sakaling may dumating na problema, hindi ka basta-basta matutumba dahil handa ka. Pangatlo ay ang scarcity. Ito ang reality check para sa ating lahat. Ang pera natin at pati na rin ang ating gamit ay may hangganan o limit. Hindi tayo bilyonaryo na pwedeng add to cart lang ng add to cart sa bawat makita nating maganda sa online shop o sa mall. Dahil limitado ang resources natin, kailangang maging master of choice tayo. Hindi natin mabibili ang lahat, kaya sa bawat pisong lalabas sa bulsa mo, dapat may laban. Kailangan ko ba talaga ito? O gusto ko lang dahil nakita ko sa iba? Ang pag-unawa sa scarcity ay nagtuturo sa atin na maging mapili at unahin ang mga bagay na talagang magbibigay sa atin ng seguridad sa hinaharap kaysa sa mga panandaliang saya lang. At ang pang-apat ay ang volatility. Ang mundo natin ngayon ay sobrang bilis magbago at may tuturing nating unstable. Isipin nyo, bawat buwan ay may bagong labas na cellphone, may bagong aesthetic na uso, at may bagong must-have na ipinapakita ng mga influencers. Dito pumapasok yung matinding pressure na sumabay sa bawat trend o hype para lang hindi ka magmukhang outdated sa mga barkada mo. Pero babala, ang paghabol sa uso ay nakakasira sa iyong long-term financial safety. Kapag inubos mo ang pera mo sa mga bagay na trending lang ngayon, pero mawawala rin naman ang halaga bukas, pinapahina mo ang iyong kakayahang maging matatag pagdating ng panahon na kailangan mo na talaga ng pera para sa iyong pangarap. Ngayong alam na natin ang mga hamon, paano natin sila tatalunin? Hindi ito nadadaan sa isang gabi lang. Sabi ng mga eksperto, ang susi ay ang paghubog ng mga gawi o habits sa pamamahala ng ating resources. Ang mga hamon na tinalakay natin kanina, gaya ng inflation at scarcity, ay mga pagsubok lang para hubugin ang ating karakter. Sa susunod na mga slide,
Titingnan natin ang apat na gawi na dapat ninyong simulan habang maaga pa para masigurado ang inyong kinabukasan. Ang unang gawi na dapat nating taglayin ay ang mapanagutang salita. Think before you click o isip bago gastos. Marami sa atin, kapag nakakita ng maganda, bili agad. Deserve ko to mindset, di ba? Pero ang mapanagutang tao, tinatanong muna ang sarili, ano ang magiging kapalit nito sa susunod na buwan o taon? Halimbawa, isipin ninyo, bawat maling desisyon sa pera ngayon ay pwedeng maging malaking utang o problema pagtanda ninyo. Ang pagiging mapanagutan ay ang pagtanggap na ikaw ang pilot ng sarili mong buhay. Hindi ka lang basta sumusunod sa agos. Tinitingnan mo ang long-term na resulta para hindi ka magsisi sa huli. Dagdag na halimbawa pa, isipin nyo yung data o load mo. Pwede mong ubusin yan sa maghapon na panonood ng memes, pero kung mapanagutan ka, ititira mo yan para sa research ng project mo bukas. Pinipili mo yung aksyon na hindi magbibigay sa'yo ng sakit ng ulo sa mga susunod na araw. Pangalawa ay ang matyagang pag-iimpok. Pansinin ninyo yung salitang matyaga. Ibig sabihin, hindi ito mabilisan. Hindi ito yung isang gabi lang ay mayaman ka na. Ito yung disiplina na kahit barya-barya lang ang sobra sa baon mo, itinatabi mo ito dahil alam mong may uncertainty o mga bagay na hindi natin kontrolado sa buhay. Halimbawa, ang pag-iipon ay ang iyong freedom fund. Kapag may naitabi ka, hindi ka kailangang magmakaawa o mangutang sa iba kapag nagkaroon ng emergency. Ang matyagang pag-iimpok ay nagpapakita na ginagalang mo ang sarili mong paghihirap dahil pinaghahandaan mo ang iyong seguridad. Isa pang halimbawa, isipin mo yung alkansya strategy. Hindi kailangang 1,000 agad. Kahit yung ₱5 na natira sa pamasahe mo, kung araw-araw mong gagawin, magugulat ka na lang na may pambili ka na ng bagong sapatos o pambayad sa school fees nang hindi umaasa sa magulang mo. Ang consistency ang tunay na sikreto ng mga wais. Pangatlo, ang matalinong pagkonsumo. Ito ang pinakamahirap na gawi sa panahon ng TikTok at Shopee. Araw-araw binobomba tayo ng mga advertisement na nagsasabing kailangan mo to. Pero ang matalinong estudyante, alam ang kaibahan ng needs at wants. Halimbawa, hindi masamang bumili ng gusto mo, pero kailangang masusi ang iyong pagpili. Ang panandaliang saya ng isang bagong gamit o trending na pagkain ay mabilis lang mawala. Pero ang hirap ng kawalan ng pera ay matagal na pasanin. Ang matalinong pagkonsumo ay ang pagpili sa iyong future success kaysa sa instant gratification. Isa pang halimbawa, kapag nasa labas ka kasama ang barkada, ang matalinong pagkonsumo ay ang pag-order ng sapat lang sa budget mo. Hindi mo kailangang sumabay sa order nilang mamahalin kung alam mong may mas mahalaga kang paglalaanan ng pera mo. Ang pagiging wais o matalino ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tumanggi sa luho para sa iyong pangarap. At ang huling gawin na dapat nating hubugin ay ang disiplina sa resources. Ang paghahanda sa kinabukasan ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng bago o mas malaki. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa kung anong nandyan na. Ang iyong mga notebook, uniform, gadget, at kahit ang mga kagamitan sa bahay, kapag inalagaan mo ang mga ito, hindi mo kailangang gumastos para sa kapalit. Halimbawa, ang disiplinang ito ang magtatakda kung anong klaseng adult ka pagdating ng araw. Kapag marunong kang magpahalaga sa maliit na bagay, mas mapagkakatiwalaan ka sa malalaking bagay. Ito ang gawin na magbibigay sa iyo ng tunay na kumpiyansa dahil alam mong maayos ang bawat aspeto ng iyong material na buhay. Isa pang halimbawa, isipin mo yung pag-aalaga sa iyong cellphone. Kung hindi mo ito basta-basta binabagsak o iniiwan kung saan-saan, tatagal ito ng maraming taon. Ang perang pambili mo sana ng bagong phone dahil nasira ang luma ay pwedeng naging investment o savings na sana para sa college mo. Ang pag-iingat sa gamit ay literal na pag-iingat sa pera. Matapos nating himayin ang mga hamon at kilalanin ang mga gawin na dapat nating simulan, marahil ay tinatanong ninyo, ano ba ang mapapala ko sa lahat ng pagtitipid at pagdidisiplina na ito? Hindi tayo nag-iipon o nag-aalaga ng gamit para lang maging kuripot o maingat. Ginagawa natin ito dahil mayroong matamis na bunga ang maayos na pamamahala. Sa mga susunod na slide, titingnan natin kung paano ang mga gawing ito ay magbubunga ng katatagan, kalayaan at katahimikan ng isip.
Ito ang mga premyo na naghihintay sa inyo kung paninindigan ninyo ang inyong mga gampanin ngayon pa lang. Ang unang bunga ng iyong pagiging wais o matalino ay ang katatagan. Isipin mo ang isang bahay na may matibay na pundasyon. Kahit anong bagyo o lindol ang dumating, mananatili itong nakatayo. Ganito rin ang buhay mo kapag may maayos kang pamamahala. Ang mga uncertainty gaya ng biglaang pagkakasakit o pagkawala ng income sa pamilya ay hindi mo magiging dahilan para gumuho ang mundo mo. Bakit? Dahil may reserba ka, may plano ka, at handa ka. Hindi ka basta-basta matitipag dahil ang iyong kinabukasan ay nakatayo sa matibay na disiplina. Pangalawa, at ito ang pinakamasarap sa lahat, ang kalayaan. Ang taong walang kontrol sa kanyang resources ay laging nakatali sa utang o sa kagustuhan ng ibang tao. Pero kapag ikaw ay may disiplina, ikaw ang may hawak ng manibela. May kalayaan kang piliin ang kurso na gusto mo, ang trabahong papasukan mo, at ang buhay na itatayo mo dahil hindi ka baon sa kakulangan. Ang pagiging wais o matalino sa pera ay hindi pagiging kuripot. Ito ay pagbili ng iyong kalayaan para sa hinaharap na hindi mo kailangan magmakaawa sa iba para lang mabuhay. At ang huling bunga ay ang katahimikan ng iyong isip. Alam ba ninyo kung bakit maraming tao ang stress at laging mainit ang ulo? Isa sa mga dahilan ay ang kawalan ng kasiguraduhan sa kanilang kinabukasan. Pero kapag naging gawi mo na ang maayos na pamamahala, mawawala ang anxiety o yung kaba pagdating sa hinaharap. Matutulog ka sa gabi na payapa ang loob dahil alam mong equipped ka. Hindi mo man kontrolado ang galaw ng mundo, kontrolado mo naman ang iyong pagtugon. Ito ang tunay na tagumpay, yung humaharap ka sa bukas na may ngiti at kumpiyansa dahil alam mong pinaghandaan mo ito ng tama. Bago tayo matapos, huminto muna tayo sandali. Sa apat na giant problems na tinalakay natin, yung pagmahal ng bilihin, yung mga hindi inaasahang krisis, yung limitadong pera, o yung pressure na sumabay sa uso, alin sa mga ito ang pinaka nagpapakaba sa iyo? Huwag kang matakot aminin yan, pero tandaan, ang takot ay natatalo ng aksyon. Kaya sagutin ang pangalawang tanong, anong isang habit ang handa mong simulan ngayon? At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!